Hi Gemini! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel at gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng January 2024 Gemini. Before anything else, gusto ko kayong batiin ng Merry Christmas and Happy New Year. Sana nag-enjoy kayo sa inyong holiday with your family, loved ones, and special people. Alright? Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. At sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pagsuporta sa inyong monthly Tagalog readings. And ako ay si Abby at isa kong intuitive reader. So gagawin na natin ang inyong January 2024 collective reading. Okay? For whoever will resonate dito sa general life at love reading nyo. Alright, so Gemini, i-shuffle lang muna natin ang mga baraha in front of the camera. And I see you guys in few seconds. Okay? Hi Gemini! So, gawin na natin ang inyong general life reading sa month ng January 2024. Remember na ang mga readings na to could span across January all the way to March 2024. Okay? Sa position number 1 mo, Gemini, meron tayong 10 of Cups. Okay? Position number 2, meron kang 10 of Swords. So, may dalawang 10 agad, no? Position 1 and 2, no? Okay, maybe ito yung energy na bring in ng New Year, no? Since January 2024, bagong taon, bagong buwan, clean slate. Position number 3, Major Arcana, meron tayong the Devil's energy coming through. Position number 4, Gemini, Major Arcana again, the Tower. So, may mga major changes and shift rin for January 2024, Gemini. 5th position, 5 of Pentacles. Okay. Sa pang-ani, meron tayong 7 of Wands. Okay, usog lang natin. Okay. At the center, meron tayong 8 of Wands. Alright. Umpisa na natin, no? So, pagpasok ng bagong taon, Gemini, meron tayong emotional fulfillment na maaari na i-expect or pumasok. Okay? Or kailangan nating i-reward para sa ating mga sarili or sa sitwasyon sa buhay natin. Okay? It's about time, sinasabi dito sa January 2024 na maging masaya tayo. Okay? Makontento tayo sa kung ano ang meron tayo. But at the same time, parang pakiramdam ko, may kailangan tayong i-release sa sarili natin, no? Pagdating sa emotions, na kailangan nating mas maging masaya. Alright? Or maaaring ito ang energy na papasok at ibibigay sa'yo. Give and receive energy to na makakapagpasaya sa'yo. So, whatever it is na situation, expect na pagdating naman sa happiness mo, I would say na ang January will be more parang abundant pagdating sa happiness and alam mo yung emotional reward sa external energies mo. Yun ang pinaka-dominant, okay? And then, ngayon, ang problem nga lang, yung kailangan mong ipagpatuloy para mas maging masaya ka is yung mga endings nung 2023 mo na nangyari nun and past few months or past few years, doesn't have to be 2023 pa. Kailangan mo nang i-let go. Isarado na natin yun, okay? Yung mga endings na yun, wag na nating balikan, okay? At kasi ang key para sa success mo sa pagiging masaya sa sarili mo rin is yung makapag-let go tayo sa mga pains and heartaches dati. And I think na naka-transition ka na. The fact na nandiyan ang 10 of Swords, ito yung kailangan mo ipagpatuloy kasi, no? I-close na natin yung mga cycles na yun. At yung kailangan mong i-release yung 10 of Cups, maging masaya ka na. It's about na i-reward mo yung sarili mo sa happiness. At sinasabi dito na yung happiness mo hindi mo dapat i-base sa mga tao. Huwag tayong dumepende doon. Importante na happy ka and contented ka within you muna. Yung cup mo is full. Okay? Para hindi tayo na-drain. Yun sinasabi ko lagi. Love yourself also. I-appreciate mo yung
emotional well-being mo rin. Okay, importante yun, i-prioritize mo. Sa manifestations mo, may mga manifestations tayo or goals and desires sa buhay natin na obsessed tayo na sana mangyari. Kasi nandyan ang Devil's Energy, Gemini, no? It could be dealing with Capricornian energy. So, may pagka-earth element din to. So, may mga desires tayo na gustong-gusto nating mangyari. Okay? But, please note na pag pumasok kasi ang Devil's Energy sa manifestation, hindi siya magician, kundi Devil's Energy is like, nag-channel tayo ng mga desires natin, but it could be parang baka maging overly, indulge, no? Ma-obsess tayo na masyadong nandun yung energy and focus natin sa mga manifestations. I don't know if it's a good thing or a bad thing, but kung may pagka-chasing your dreams ang peg natin sa January 2024, then let it be. It's a good thing, diba? But, sinasabi dito, learn to temper yung pagiging aggressive natin sa mga endeavors, okay? I don't see this kasi na passive energy. It's more aggressive, more like chasing or forcing or manipulating desires. It could also be na external energy to na manipulate yung mga manifestations mo, like parang may roadblock. Kaya hindi mo ma-manifest yung mga ambitions and aspirations mo. Okay? So, may challenges along the way as well. External energy man to na kumokontrol din sa mga manifestations mo. So, it could come like an advice, Gemini. Okay? Sa position number 4, may major arcana ka, Tower. So, yung external energies mo, like I said, nararamdaman ko kasi may 10 of swords ka. And then, papasok ka dapat sa mga things na makapagpapasaya sa'yo. But at the same time, yung manifestations mo, para may controlling or manipulative energy doon, which I could sense, dahil yung nandun sa 4th position mo, yung Tower Major Arcana, may biglaang nag-shift ng energy, no? Sudden ending, may sudden na biglaang nawala or gumuho, mga pangarap, mga plano, parang na-stop. Hindi mo ini-expect na mangyayari yun, okay? Na-shock ka rin, na-surprise ka maaari. External influences to, pwedeng na-backstab ka, na sila yung nag-cause ng ending sa mga plano or manifestations mo. So, like I said, may nagko-control or nagmamanipulate ng mga dreams mo, parang roadblock, no? Parang sabihin natin mga kontrabida, na huwag kang mag-succeed sa mga manifestations mo, kasi nandiyan ang Tower and the Devil. So, ito kasi yung external. So, be careful sa surrounding energies mo kasi hindi lahat yan kakampi mo, hindi lahat yan nagkikare sa'yo. Meron dyang hindi happy sa success mo and wanting na mag-fail ka, okay? Or gumuho or mag-stop bigla yung mga whatever yung meron ka, okay? Ngayon, yung kailangan may bigay sa sarili mo, okay? May struggle ng kaunti or currently may struggle sa pera. Okay, or sa material possessions or material rin, mga property, investment, business, or career to. Anything na tangible. Okay? May complications or difficulty sa buhay natin ngayon. Okay? Pero, ang sinasabi dito, so, it's about time na kahit gaano kahirap yan, no? Kasi nasa, what do you need to give sa sarili mo? Wag nating iwan yung mga Tower situation na yun dahil lang nahihirapan tayo. Walang sense of abandonment sana. Huwag natin silang i-ignore, huwag nating pabayaan kahit ang hirap-hirap ng buhay, ang hirap ng sitwasyon mo o nyo, ng family mo or ng career mo or ng colleague mo or ng project nyo as a team. Kahit sa anong area to ng buhay mo, huwag tayong sasuko kahit ganun kahirap, kahit ganun ka-difficult at the moment, to January 2024. Okay? Yung sense of reliability ibigay natin, iparamdam natin na nandun tayo through ups and even sa down, ups and down, high and low, nandun ka dapat. Okay? Sa position number 6, Gemini, may 7 of Wands. So, the new beginnings nga to. Why? Sinasabi natin in alignment. External energies, Tower. Okay? May gustong matapos ang isang sitwasyon or hindi ka mag-succeed or mag-crumble, gumuho yung mga gusto mong itayo or mga tatag mo na sa buhay, no? Naipundar mo sa buhay. Okay? Yung mga nasimulan mo o yung mga stable na sa'yo, gusto nila na mawala sa'yo. Biglaan to. Pwedeng nangyari din, no? Hindi mo ina-expect. Baka na-betray ka. But, meron ka ring the Devil's energy nga. Like sabi ko, may parang nagko-control. Feeling mo bandage ka sa mga situation or tao na to para magkaroon sila ng right na magkaroon ng say sa mga gusto mong plano sa buhay. Okay?
Ngayon, yung new beginnings mo, yun nga may kumukontra, no? Kailangan mong proteksyonan yung mga bagay na gusto mong simulan sa new beginnings mo, okay? I-filter out mo yung mga tao, support, or connection and energies, or mga situation na papapasukin natin as a new beginning sa atin, okay? Hindi lahat is dapat mong papasukin, no? Learn to discern. Kailangan mo rin maging defensive or protectionan mo kung ano yung dapat sa'yo. Give to Caesar what is due to Caesar, and to yung parable ng tax collector ito, diba? And to God, what is to God, diba? Ngayon, ganon. So, mag-set tayo ng boundaries, no? Wag natin yung pabayaan yung mga sitwasyon na mawala sa control natin, mawala sa pangangalaga natin. Protectionan nyo, Gemini. Ngayon, at the center, meron kang 8 of Wands. So, yung natutunan mo dito is mas maging open sa communication, mas maging vocal, mas maging honest. At ito yung mga sitwasyon na hindi na kailangan na i-delay pa. Yung communication, yung interaction, okay? Ito yung perfect time na dapat mas maging receptive tayo at magbigay tayo ng interest or passion or communication sa mga bagay na nangangailangan ng ating attention, at ibig sabihin ito, fast action. Okay, whatever the deal is here, I think may apply mo yon for your new year, Gemini. Okay? Now, i-shuffle lang muna natin yung mga cards ulit in front of the camera para sa inyong love reading. I see you guys in few seconds, Gemini. Hi again, Gemini. And then, gawin na natin ang inyong love spread reading sa buwan ng January 2024 for whoever will resonate on this. Okay, Gemini? Let's take a look. Okay. Yung baraha para sa ating Gemini collective. Okay? For whoever will resonate dito sa love reading na to. Okay, sa unang baraha, Gemini, meron tayong Magician. Kakasabi ko lang, no, kung yung manifestation mo dapat lumabas is Magician, not the Devil's energy. But sa love spread mo, lumabas ang Magician. Okay, position number 2, Queen of Wands. Position number 3, meron ka ring Major Arcana, the Hermit. And then, Queen of Swords. So, dalawang Queen ang lumabas sa'yo, Gemini. Wands and Swords, at meron tayong 3 of Wands. So, from the get-go lang naman, titingnan natin itong 5 baraha mo. May gusto tayong i-manifest, no, sa larangan ng ating love life, okay? Baka mina-manifest natin yung ideal or right person for us, okay? So, sa panahon ngayon, sabihin natin, dapat 50-50 ang iyong approach sa love life mo, no? Remain attractive, approachable, charming, okay? And passionate, sensual. Yung looks mo, remain, yung looks mo, lagi mong alagaan din, no? So, para maka-attract tayo ng mga potential love interest. Okay, kasi ang Queen of Wands, kailangan mo rin na physically appealing, and then, alagaan yung sarili, yung physical well-being mo, and you have to look good, yung aesthetic yan din eh. And, make sure na alam mo yung attractive ka, not only physically, even sa mind mo, no, or sa mga pangarap mo, no, hindi lang sila attracted sa physical aspect, kundi sa kung paano madalhin yung mga problema, yung buhay mo, yung mga dreams and ambitions mo. Maaaring napakasipag mo rin and passionate ka sa bagay sa buhay mo, sa mga bagay sa buhay mo. Okay, and at the same time, yung 50% na yun, nakikita ko na cautious ka rin pagdating sa love life mo. Okay, mas attune ka rin at the same time sa isip mo, logical approach, no? Like, tingnan mo, binabantayan mo yung puso mo kasi ayaw mo muna uling masaktan. Okay, pwede silang lumapit sa'yo. Okay, you can attract suitors and potential na mga partners, but at the same time,
Hindi ko yung basta-basta nag-give in, okay? May pagka-Queen of Swords naman tayo. Iniisip pa rin natin, is this worth it? Yung connection na to, or yung tao na to ba niloloko ko, or sinasayang lang yung oras at panahon ko. Why? Kasi nandiyan ang Hermit sa gitna, no? Meron tayong major arcana. So, nagmamanifest tayo, but at the same time, no? Yung mga lessons na natutunan natin in the past, pagdating sa mga relationship, lahat yan hindi natin nakakalimutan. Lahat yan, hindi mo tinitaken for granted. Pinag-iisipan mo, binabalikan mo, what could have gone wrong, ano yung pwedeng i-improve, okay? Ano yung dapat mong natutunan dyan, okay? Nag-soul searching ka, okay? Sometimes, minsan may energy ka rin na nag-shutdown ka, nagmamanifest ka, and at the same time, nag-shutdown ka sa mga connection, especially siguro pag nadi-disappoint ka. Ngayon, ang 3 of Wands mo, I feel like meron kang interest sa isang connection or sa isang tao na malayo, no, from afar. Nakita mo yung 3 of Wands, pwedeng travel, may long distance, meron ding physical location na involved dito na malayo. So, may nag-decide na mag-travel or makipag-communicate o may inaantay tayo na nasa kabilang daungan, nasa kabilang himpapawi, kabilang bansa, kabilang lokasyon, hindi natin sila kasama. Okay, so pero may choose din tayo na decision dito or landas. Pwede rin ganon. So, i-clarify natin yung mga cards para sa ating Gemini sa love situation. For whoever will resonate, Magician mo clarify ng 6 of Wands. So, may gusto kang patunayan, no? May gusto tayong i-conquer dito. Okay? Could be yung connection na to. Okay? Could also be yung connection na gusto natin maging successful. Okay? Yung Queen of Wands mo naman, meron tayo dito. Gusto mo ng victory sa isang connection. Queen of Wands, 6 of Cups. So, maaari na itong person na to kilala mo na. The fact na meron kang 2 6 as clarifier, no? Victory, success sa isang old connection or an old flame or current flame. Namimiss natin sila. Yun yung gusto natin i-attract. Nagpapaganda tayo, we're striving to look better. Yung minamanifest natin is yung connection natin with them. However, nag-withdraw tayo sa person na yan kasi na-drain tayo, no? Napagod tayo. Naging rough, naging tough yung connection with them. So, nag-withdraw, pwedeng siya or ikaw, Gemini. Choose whatever resonates here. Pwedeng i-reverse ang situation. So, yung withdrawal na yan, naging Queen of Swords ka, na mas cautious ka na, no? More on your words and communication, truth and honesty ka na dito sa tao na to or sa connection na to. And you believe na Empress ka. So, sinabi nito na pag Empress kasi ang embodiment ng lahat ng Reyna sa Tarot, but for me, this is a Libra energy kasi balance siya. Pero sa traditional Tarot, it's Aries. But regardless, nandiyan ang Empress. So, may gusto kang i-nurture. Okay? Na connection. Or kahit minamanifest mo na bagong connection pa to. Or paaaring sumuko ka na nga din sa old flame na yan. But still, no, may chance to na mag-reignite tong old flame na to. Okay? Kung current situation to or old. Pero kung bago naman to, pwedeng dalawang option to. Nandyan si Empress at si Queen of Swords. May dalawang queen rin kasi, no? Ang dami kasing court card na maaaring one or more person to. Okay? I would say dalawang queen. So, magka-oppose ng energy isa is attractive, no? Na sobrang attracted ka, ganun din sila sa'yo. Someone from your past. Ngayon naman, may gusto kong in-nurture na ito si Queen of Swords. Libra, Aquarius, Gemini energy to. Pwedeng ikaw rin to, Gemini. Pwede rin other person mo, a new connection na papasok na may potential mag-grow kasi nandyan si Empress, but magta-thrive to through constant communication lang or getting to know each other. Parang casual kasi magiging guarded ka. Whatever, kung ito ay isang person din na nag-appear or mag-reappear or mag-a-appear sa buhay mo na bagong connection. Okay? So, in order to nurture something na connection mo, mas attune ka rin dapat sa mind space mo, no? More logical than puro ano lang, emotions and desires and attraction lang. Okay? Sa balance, like I said, 50-50. So, sa 3 of Wands mo, may 8 of Wands. Sa communication, I feel strongly na may distance na involved dito, Gemini, no? So, may magde-decide dito na magko-continue yung messages, exchange of messages nyo. So, maaaring tong person na to, or dalawang tao na to na makikilala mo,
Actually, yung isa, kilala mo na from your past, nakilala mo na, or baka kausap mo na ngayon, may constant active interaction ka with either the two of them or dun sa isa. May pipiliin ka rito, yung 3 of Wands na yan. So, yung pinili mo, yun yung tao na mas, alam mo, consistent pagdating sa communication. So, communication is the key sa person na gusto mong makasama or pipiliin mo, okay? So, sana nag-resonate tong reading na to para sa inyo, Gemini. I see you guys on the next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Gemini. Bye!